Mahigit 300% ang itinaas ng mga kaso ng chikungunya sa bansa ngayong taon. Base sa datos ng Department of Health, 2,882 cases ang naitala mula January 1 hanggang December 2 ngayong 2023. Di hamak na mas mataas yan kumpara sa 600 cases sa parehong panahon noong 2022. Pinakamaraming kaso ngayong taon sa Cordillera Administrative Region. Mula sa 4 noon, pumalo ito ngayon sa higit 1,000. Sinundan niya ng 465 cases ng Mimaropa. Samantala, di tataas sa 400 ang naitalang nagkasakit sa Cagayan Valley at Ilocos Region. Wala namang naiulat na namatay sa loob ng 2 taon. Ayon sa DOH, walang bakuna laban sa chikungunya. Pero gaya ng dengue, nakukuha ito sa kagat ng lamok. Kadalasang tinatamaan ay mga matatanda. Ang mga sintomas nito, lagnat, matinding pananakit ng kasukasuan, ulo at katawan. Maaari ring makaranas ng pagkahilo at pamamantal. The difference of the two is in dengue, the fever is a high-grade fever lasting for 4 to 7 days. While in chikungunya, it only lasts for 4 days, but it causes severe muscle pains. So, pwede magkaroon siya ng severe arthritis for months and years. So, yun lang yung mga long-term effect ng chikungunya. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.